Sa ibang balita, ipinahayag ni Kabataan Party List Representative Reni Luisco ang pagsuporta sa inilabas ng Department of Interior and Local Government o DILG na Memorandum Circular No. 2026-006 na nag-uutos sa pagtanggal ng self-promotion signages ng mga opisyal sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Gayunman, sinabi ni Ko na dapat palawakin ang saklaw ng patakaran at lagyan ng malinaw na parusa upang masaklaw rin ang mga opisyal sa pambansang antas at maiwasan ang pang-aabuso. Kaugnay nito, inihayag ng Kabataang Party List ang plano nitong muling ihain ang anti-EPAL bill upang maisabatas ang naturang patakaran at matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapatupad nito. Sa Kongreso pa rin, iginiit naman ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na walang batayan ang pahayag na hoax ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill at nilinaw na ang 1987 Constitution mismo ang nag-aata sa Kongreso na magtakda ng definisyon ng political dynasty. Ayon kay Hernandez, ang hindi pagkakasundo sa nilalaman ng isang panukala ay hindi nangangahulugang ito ay iligal o hindi lehitimo at ang tamang lugar ng pagtatalo ay sa deliberasyon ng mga komite at sa plenaryo. Dagdag pa niya, ang panukalang batas ay isang good faith effort ng Kamara upang tuparin ang matagal ng mandato ng konstitusyon habang iginagalang ang karapatan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga lider. Sa ibang balita, resulta, yan ang hatid ng PNP sa sambayanan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mas palalakasin ng PNP at gagawin itong mas matalino, mabilis sa pagtugon sa mga operasyon, kaakibat na rin ang teknolohiya at pinahusay na command and control. Sa ginanap na flag ceremony Lunes ng umaga, inilahad ng PNP Chief ang mga nagawa at nagpagtagumpayang operasyon ng mga kapulisan, kasama na rito ang mga nahuling wanted na mga individual na nasasangkot sa sexual assault, pagpatay at iligal na droga. Our personnel have achieved major gains. We arrested 7 most wanted persons, include high-value individuals charged with serious crimes such as sexual assault, murder, and illegal drugs. The Highway Patrol Group intercepted 221 million worth of misdeclared cargo. Our anti-illegal drugs campaign yielded 31.6 million in seized drugs, illegal large-scale marijuana eradication in Benguet, and targeted Shabu bypass in Iloilo. In Zamboanga City, police confiscated 31 million worth of smuggled cigarettes. These operations show that intelligence-driven, decisive, and relentless policing is protecting our communities. We are also strengthening our organizations, smarter, faster, and more responsive operations anchored on technology, improved command and control, and closer coordination with units and partners are now standard. Hindi ni Nartates na kahit paman pulis ang masangkot sa krimen o hindi ito ipagwawalang bahala dahil ang mga maling gawain ng iilan ay makakaapekto sa mas nakararami. When a police officer betrays public trust, there will be immediate and serious consequences. The actions of a few can damage the reputation of the many. Every breach of trust will be addressed with swiftly and fairly. Hindi tayo maaaring humingi ng disiplina sa publiko kung hindi natin ito maipatutupad sa ating sarili. Hindi tayo maaaring magsalita ng integridad kung hindi natin ito isasabuhay.
focus crime nitong Enero ay bumaba kumpara noong nakaraang taon. Ito ay 24.32% na mas bumaba kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Samantala, kasama ang Department of Transportation o DOTR ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa patuloy na pag-aksyon upang agad na maisaayos ang Bicol International Airport. Layo nitong tuluyan ng mailunsad ang international flight sa nasabing paliparan. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, isinasaayos na ng National Grid Corporation of the Philippines ang transmission line na kailangang maibaba upang makasunod sa international aviation safety standards. Target naman ni Albay Governor Noel Rosal na magkaroon ng direktang flight mula Bicol patungong Hong Kong at Taiwan at vice versa. World News alas 8. If they do anything bad to our people, they will have to suffer. I'm sorry. If they start spitting in people's faces, punching our people, punching our soldiers, our patriots, they will get taken care of in at least an equal way. They're not going to do that. Like you see it, the way they treat our people. And I said, you're allowed, if somebody does that, you can do something back. You're not going to stand there and take it. If somebody spits in your face, that will not be a pleasant thing for the person that spits. We're not letting people spit in our soldiers' face as they stand at attention, and they're not allowed to do anything. If they throw bricks at a car, at one of our vehicles, and our very expensive vehicles, they're going to be met with very, very serious force. Sir, do you think it's good having lots of cameras on these kinds of incidents between law enforcement and the people? I think it would help law enforcement, but I'd have to talk to them. I'm going to be talking to them tomorrow. Actually, I think it would help law enforcement. That works both ways. But I think overall, I think it's 80% in favor of law enforcement. Who are you talking to tomorrow? Понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі підтримують Україну. І фактично щодня ми координуємось. В лютому буде достатньо серйозна наша зовнішня політична активність. І вже із завтрашнього дня контакти та зустрічі. Розраховуємо, що і американська сторона буде так само активна. І, зокрема, це стосується заходів деескалації, скорочення ударів. Багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно. Сьогоднішній російський удар по автобусу на Дніпровщині – це злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло повинно зупинитись. Дякую кожному в світі, хто з Україною. Слава Україні! World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, betrayal of public trust, isa sa basihan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara inendorso sa Kamara. Border surveillance laban sa Nipah virus ipinatutupad na sa bansa. Taas presyo sa LPG ipinatupad ngayong buwan. Anti-EPA law nais paigtingin ang probisyon. Focus crime bumaba. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
At yan po ang pinakamaiinit na mga kaganapan ngayong araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming mga social media sites, Facebook page, Facebook, Golden Nation Network, at mag-subscribe din po sa aming YouTube account at Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat po sa inyong panonood.